pagbibigay at sa iyong napakatamis na presensya. Purihin ka, dakilang Diyos. Narito kami sa pakikinig ng iyong banal at makapangyarihang salita, subalit bago po ang lahat, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan at humihingi ng kapatawaran. Hallelujah, mahal na Panginoon, patawarin mo kami. Hallelujah, sa unang dalangin ng mahal na pastor. Sumaamin ka, dakilang Diyos, alisin at wasakin mo po ang gawa ng kaaway. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sinasaway namin ang lahat ang uri ng adlang gawa ng kaaway. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po nating niluluwalhati at itinataas, dinadakila ang ating napakabait na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At patuloy po nating inaalaala mga minamahal, ang mga ginintuang pangangaral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Rada Almeida, pagtuturo ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina Almeida, at ang pagbati po patuloy nating pinapaabot sa beloved Almeida family, beloved children. Purihin ang ating dakilang Diyos sa lahat po ng ating mga kapatirang kasama sa venue, sa lugar na ito. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ganon din po ang aking pagbati sa ating mga kapatiran dito po sa buong UAE. Purihin ang ating dakilang Diyos sa lahat po ng nanonood at patuloy pong nakikiisa sa ating pong isinasagawang pagpupuri at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabait ng Diyos, mga minamahal. Hindi po natin pwedeng kalimutan, mga minamahal, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Huwag nating kalimutan, mga minamahal, na tayo ay pinagpala ng Diyos. Lagi po nating ilagay sa ating puso, sa ating isip, na tayo ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Huwag po nating iisipin, mga minamahal, yung trials. Kasi kung ano yung lagi nating iniisip, yun po yung mangyayari sa atin. Kung ano po yung laging inilalabas ng ating bibig, yun po yung mangyayari. Grabe, trials. Lampera. Ayun ang laging mangyayari sa atin. Iniisip natin, buhay ang Diyos natin, mapagpala ang Diyos, pinagpala tayo, mabait ang Diyos sa atin. Yun ang lagi nating iniisip. Yun ang gagawin ng Diyos. Amen? Kaya yun po yung lagi nating nasa puso. Mabait ang Diyos, tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, binigyan tayo ng ating mahal na Panginoon ng totoong magulang sa mahal na Panginoon. Amen? Totoong mga taong nilang isa ng Diyos na nagpagal para sa ating kaligtasan. Ang ating minamahal, iginagalang ng mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Sila po, mga kapatid, ang kumandili sa atin. Ano ba yung ibang termino ng kumandili? Tagalog, anong Tagalog? Parang nag-alaga, nagkalinga, kumalinga. Sila po ang kumalinga sa atin. Sila ang kumandili sa atin ng karunungan, sabi ng Bible, ng karunungan, ng kaalaman. Sila po ang ginamit para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, para matuto tayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Bagamat tayo ay masasabi natin, noon, naglilingkod naman tayo sa Diyos, pero hindi sa katotohanan. Pero sa ngayon talagang masasabi natin, pinagpala tayo, naglilingkod na tayo sa mahal na Panginoon, talagang katotohanan na paglilingkod. At ginamit nga po ang ating minamahal na mga magulang sa ating mahal na Panginoon, ang ating dearly beloved Honorable Pastor, dearly beloved Assistant Pastor. Sila po ang kinasangkapan ng ating mahal na Panginoon. So hindi natin to pwedeng kalimutan. Amen? Kaya kung
Kinukontra nung iba na bakit daw parang dinodiyos na natin sila. Hindi totoo yun. Wala tayong ibang dinodiyos kundi ang ating dakilang Diyos. Wala tayong ibang pinupuri, niluluwalhati kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa mga taong nilangisan ng Diyos, nagbibigay lang tayo ng respeto at paggalang. Dahil sila nga po ang kinasangkapan, kumandili sa atin. Sila ang nag-ayuno ng mahabang pag-aayuno. Sila ang nagturo sa atin, mga minamahal. Sa Bible, mga kapatid, ibinigay sa atin, mga minamahal, sabi ng Bible, pinagkalooban tayo ng totoong pastor ng ating kaluluwa. Binigay sa atin ang totoong propeta. Ibinigay sa atin ang totoong ebanghelista. Amen? Guro ng ating pananampalataya. Guro sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Ano ang sabi ng Bible? Sa ikasasakdal ng mga banal. Amen? Kaya tayo nagkaroon tayo ng kasakdalan o yung kabanalan. Naging kaaya-aya tayo sa mahal na Panginoon dahil sa kanilang pagkandili, pangangalaga sa atin sa gawaing paglilingkod sa Diyos. Kaya itong ginagawa natin, paglilingkod sa Diyos, ay sinong tatanawin natin ang utang na loob? Sila na nagpagal sa atin. Amen? Nung araw, mga kapatid, alam ba natin itong paglilingkod na to? Wala tayong alam. Ang alam natin ay maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng mga rebulto ng mga Diyos-Diyosan na hindi nakalulugod bagkus kinamumuhian ng Diyos. Sipin niyo po, kung hindi tayo namulat sa katotohanan, hanggang ngayon kasama tayo, kinamumuhian ng Diyos. Samantalang ngayon nakilala natin ang katotohanan, paano natin nakilala kung wala sila? Hindi natin nakilala ang katotohanan. Amen? Natuto tayo, mga minamahal, na maglingkod sa Diyos, manampalataya sa Diyos. Natutunan natin, mga minamahal, ang umibig sa Diyos. Yung pananalangin sa mahal na Panginoon. Natutunan natin ang wastong pananalangin sa mahal na Panginoon. Napakasarap. Pag ikay nakaluhod, nakataas ang iyong kamay, nakapikit ang iyong mata, kinakausap mo ang mahal na Panginoon, tapos tumutulo ang iyong banayad na tumutulo ang iyong luha. Damang-dama mo na habang kinakausap mo ang mahal na Panginoon, damang-dama mo na nandyan ang mahal na Panginoon. Noon, wala sa atin yan. Amen? Pagtapat sa simbahan, magsa-sign of cross lang, ganun lang. Amen? Pag may patay, yung iba, nagsa-sign of cross. Pagdating sa sementeryo, magsa-sign of cross yung iba. Yun lang ang alam natin noon. Pero ngayon, mga kapatid, tama talaga yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Kaya, iyan ay malaking pagpapasalamat, walang katumbas. Hindi pwedeng tumbasan itong pagkakilala natin sa ating dakilang Diyos. Tamang pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Amen? Nagtamo tayo, mga minamahal, ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Alam natin yan. Na nung araw, mga kapatid, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi na natin alam kung saan tayo susuling. Amen? Dahil sa mga karamdaman. Alam nyo, minsan ako'y Tagalog, may mga binabanggit akong parang di ko maintindihan na Tagalog eh. Wala nang masulingan, kasi yun yung naririnig natin nung araw. Wala nang masulingan, wala nang mapuntahan. Wala nang maayos na mapuntahan. Hindi na malaman kung ano ang gagawin. Yun tayo noon. Pero ngayon, mga minamahal, alam na natin. Amen? Kapag tayo'y merong mga naiisip, pinapasan o problema, alam na natin, nagmamadali na tayo. Dati mga minamahal, parang easy-easy lang. Malate ko, malate. Ngayon, hindi na. Maaga na tayo. Tapos, di pa tapos ang trabaho, gusto natin, umalis na.
Gusto natin magpunta na sa chapel kasi dito tayo iiyak sa mahal na Panginoon. Dito natin ipapahayag sa mahal na Panginoon ang laman ng ating puso. Yung pasasalamat natin sa mahal na Panginoon. Dito, doon ba sa trabaho, pwede ka bang magtaas-taas na kamay, sumigaw at tumalon? Hindi naman pwede. Dito sa bahay-sambahan na pinagdarausan natin, ito yung ating bahay-sambahan dahil dito tayo nagdaraos. Dito natin malayang maipadama sa mahal na Panginoon ang ating pasasalamat. Dito natin malayang maipadama sa mahal na Panginoon yung ating mga kahilingan. Yung mga himutok ng puso natin. Meron ba? Naghihimutok ba puso natin? Kasi naman ha? Mayroong mga himutok minsan ng puso ng Kristiyano. Sayang. Mahal na Panginoon. Kasi naman, dito natin maipapaabot sa mahal na Panginoon. Alam ba natin ito noon? Hindi natin alam yan. Amen? Ngayon, may problema ka. May nabalitaan kang problema sa Pilipinas, sa iyong mahal sa buhay. Punta ka sa chapel. Umatin ka. O kaya lumuhod ka, madaling araw, umiiyak ka na sa mahal na Panginoon. Dahil meron kang kahilingan sa mahal na Panginoon, madaling araw. Gumising ka. Yung masarap pang matulog, gumising ka. Yung ang hirap gumising ka. Lumuhod ka. Kausapin mo ang mahal na Panginoon. Yan ang hinahanap ng Diyos sa atin mga kapatid. Hindi po yung kung kailang napakaaluan, kung kailang walang kasagasagabal, wala talaga. Grabing pagpapala. Praise the Lord. Talagang sigaw ka sa kagalakan. Siyempre, pinagpapala ka. Pero mas hinahanap ng Diyos yung meron kang, mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Please, mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Yun. Yung meron ka talagang gusto sa mahal na Panginoon, meron kang problema na ang mahal na Panginoon lang makatulong sa'yo. Madaling araw, gumising ka, lumuhod ka, magpuri ka sa mahal na Panginoon, umiyak ka sa mahal na Panginoon. Doon mo ipadama sa mahal na Panginoon ang iyong kahilingan. Alam ba natin yun noon? Wala tayong alam doon. Pero ngayon, nalaman natin, dahil sa pagtuturo, pangangaral, pagkandili sa ating ng mga taong nilangisan ng mahal na Panginoon, ng ating dearly beloved honorable parents in the Lord, at ng mga manggagawa, ng mga naturuan, ng mga mangangaral, na hanggang ngayon ay ipinagpapatuloy ang aral mula sa mga taong binanal at nilangisan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagtamo tayo ng pagpapala. Amen? Ayan ay pasasalamatan natin sa ating dakilang Diyos. Inayos ng Diyos ang ating buhay. Binigyan tayo ng mahal na Panginoon ng totoong pag-asa. So ano pa? Ano pang gagawin natin? Magpatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Magpatuloy mga minamahal. Ipagpatuloy ang ating kaligtasan. Ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Palagi nating naririnig yan kahit sa ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Dahil yan ang nasa Biblia. Yan ang nasusulat. At yan ang totoo. At nais ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin ng mga anak ng Diyos. Ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Hindi ang kapitbahay mo, hindi kung ang sino, hindi ang kapatid mo, hindi ang nanay mo na mainit sa Pilipinas, hindi ang mga mahal natin sa buhay na nasa Pilipinas na mainit na naglilingkod, hindi sila ang magtatrabaho ng ating kaligtasan, ikaw mismo. Ikaw mismo ang magtatrabaho ng iyong kaligtasan. Hindi pwedeng mga minamahal sa mahal natin sa buhay, aasa tayo. Worker yung kapatid natin. Preacher yung kapatid natin. Asa tayo sa kaligtasan. Magpaisi-isi tayo dahil may mga mahal tayo sa buhay na lumuluhod, araw-araw, nananalangin. Kaya paisi-isi tayo. Hindi mga minamahal. Kanya-kanyang pagsisika, pagtatrabaho ng ating kaligtasan. Amen?
Kaya pag tayo'y nananambahan, nasa bahay-sambahan tayo, kanya-kanya rin tayong pagsisikap. Amen? Napupuspos ang choir member, dapat sa upuan natin, sa kinalalagyan, nandyan din ang pagluha natin sa presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Yung katabi natin, nagsusumamo sa mahal na Panginoon, hindi magsumamo din tayo. Ipagtrabaho natin yung ating kaligtasan. Amen? Habang ipinagtatrabaho natin yung ating kaligtasan, ang Diyos naman magligtas din ng iba. Amen? Dahil ipinagtatrabaho mo ang kaligtasan mo, mahipo ang puso ng Diyos. Pati mahal natin sa buhay na hindi mananampalataya, darating ang araw, tatawagin sila ng mahal na Panginoon. Dahil nakita sa iyo ng ating dakilang Diyos na ipinagtatrabaho mo ang kaligtasan mo. Paano masabing ipinagtatrabaho ang ating kaligtasan? Si kasama ang nagsasakripisyo. Nagsasakripisyo ka na gawin at sundin ang kalooban ng Diyos. Yun yung pagtatrabaho ng ating kaligtasan. Nagsasakripisyo kang manalangin para sa mahal mo sa buhay. Para sa sarili mo. Para sa kapwa mo. Hindi lamang po kayo ang ipapanalangin, pati kami. Sama-sama tayo. Magpanalanginan tayo sa isa't isa. Yan ang pagtatrabaho ng ating kaligtasan. Amen? Basahin natin. Wala tayong verse pag di natin binasa. Praise the Lord. In the book of the Epistle of Paul to the Philippians, chapter 2, verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Amen. Sa Tagalog, mga minamahal, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harap ko o sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kung paano ang laging pagsunod, ang lagi nating pagsunod, lagi, sabi ng ating nabasa. Kung paano ang lagi nating pagsunod, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, hindi po 1 buwan, 2 buwan, hindi dahil nasa pagpapala ka lang, o hindi dahil nasa trials ka, kaya grabing pagsunod mo. Kailangan mo sundin ang kalooban ng Diyos pag grabing trials, kasi yun yung magiging dahilan para malutas ang trials mo eh. Habang ginagawa, pinagsasakripisyuhan, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, malulutas yung problema mo dahil ginagawa mo yung nakakalugod sa mahal na Panginoon. Hindi po ganon na kung kailan lang. Ang sabi ng ating nabasa, kaya nga mga minamahal, kung paano ang inyong laging pagsunod. Ibig sabihin, anuman ang sitwasyon. Kaya nasa pagpapala, kaya may pagsubok tayo, andun yung ating pagsunod. Amen? Walang pinipili, mga minamahal, na katulad sa panahon. Panahon lang ng malamig ang panahon, kaya tayo nagsisikap. Dahil ang hirap lumabas, dahil napakainit. No? Walang pinipili. Sabi ng ating nabasa, kung paano ang lagi nating pagsunod, kahit na ngayong, big sabihin, sa panahon ng mga alagad, kahit wala ako, gawin nyo ang kalooban ng Diyos, sabi ng mga apostol, sa kanilang nasasakupan. Kahit wala kami, hindi yung panahong magkakasama lang tayo, kaya kayo nagsisikap. Amen? Minsan parang, pag wala pang worker, no? Galing sa Pilipinas, parang kukunti umaten. Hindi naman, no? Totoo ba yun? Pero pag mayroon ng worker, ba dumadami ang bilang ng kapatiran? Hindi po. Kaya may worker, kaya wala. Dapat aktibo tayo sa ating pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon.
Ang sabi, lagi mga minamahal, kung paano ang ating pagsunod kahit pa tayo-tayo lang. Tayo-tayo na nga lang eh. Kaya huwag tayong titigil. Lagi tayong susunod. Amen? Yan ang sabi ng banal na kasulatan at ipagtatrabaho natin yung ating kaligtasan na merong takot, merong panginginig. Amen? Takot ka talaga kahit hindi. Basta, kahit anong mangyari, ang para sa mahal na Panginoon, para sa mahal na Panginoon. Dahil meron kang takot. Takot kang magkasala. Amen? Kahit pagod, talagang nagsisikap ka. Dahil yan ang pagtatrabaho ng ating kaligtasan. Amen? Katulad sa Bible, mahaba ito mga kapatid, sa English na lang din at ako na lang po ang sa Tagalog. Matthew 25:14 to 15. Si brother na ang magbanggit ng mga talata habang babasahin niya. Amen. The Gospel according to St. Matthew, chapter 25, verses 14 and 15, 19 and 20, 22, 24 and 25, and 28 and 29. Verse 14 and 15. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Verse 19 and 20. After a long time, the Lord of those servants cometh, and reckoneth with him. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou delivered unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. Verse 22. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou delivered unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. Amen. From the book of Matthew, chapter 24 and 25, and 28 and 29. 24. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee, that thou art an hard man, reaping where thou not hast sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid the talent in the earth. To there thou hast, that is thine. 28. Take therefore the talent from him, and give unto him which had 10 talents. For unto everyone that hath shall be given, and shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paminamal, ako naman po. Sabi ng verse 14, sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanilang mga pag-aari. 15. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2 at ang isa'y 1. At sa bawat isa'y ayon sa kanyang kaya, at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Ibinigay ng Panginoon ng mayamang ito yung kanyang pag-aari, kayamanan, binigyan niya ng puhunan, yung kanyang sariling alipin. Yung isa binigyan ng 5, yung isa 2, yung isa 1. Pagkatapos ng mahabang panahon, sabi ng verse 19, pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. Pagdating ng may-ari, mga minamahal, after ng mahabang panahon, bumalik siya para makipaghusay. Anong ibig sabihin nun?
para makipag-unawaan kung talaga bang ipinagtrabaho nila yung talentong ibinigay, yung kayamanan, ipinaghanap buhay ba talaga nila? Mga minamahal, sabi ng verse 20, at ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Ganon din po yung ginawa nung isa na binigyan ng 2. Ang sabi niya, Panginoon, yung ibinigay mo sa aking 2 talento, yung kayamanan o yung puhunan na ibinigay mo sa akin, ipinangalakal ko, ipinagtrabaho ko. Kaya ito yung tubo, binibigay ko sa iyo. Sabi ng Panginoon dun sa binigyan ng 2, mahusay, magaling, tama ang ginawa mo, halika, lalo kitang pagpapalain. Sabi ng Panginoon. Mga binamahal, sabi ng verse 28 o ng verse 24, at lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas at gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Narito, Panginoon, isinasauli ko sa iyo yung puhunang ibinigay mo sa akin. Ako'y natakot. Nag-alala ko. Kaya hindi ko nagawang ipagtrabaho, ibinaong ko na lang sa lupa at hinintay ko ang pagbalik mo, Panginoon, para hindi mabawasan itong puhunang ibinigay mo sa akin. Kaya eto, sinasauli ko na sa iyo. Mga minamahal, ano ang sabi ng Panginoon? Sa verse 28, alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Hindi natuwa yung Panginoon dahil hindi niya ipinagtrabaho. Siya'y natakot. Mga minamahal, hindi tayo dapat matakot. Amen? Hindi tayo dapat matakot, bagkus magpatuloy tayo na ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Ipagpatuloy natin ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, ano man yung nagaganap sa buhay natin, hindi po dahil sa pagpapala kaya tayo nagsisikap at nagpapatuloy. Paano na kung sinusubok na tayo ng Panginoon? Natatakot tayo, mga minamahal? Huwag tayong matakot. Huwag nating gayahin itong taong ito. Binigyan na, iisa na nga ang ibinigay sa kanya, pinabayaan pa. Ang dami po, mga minamahal, ng pinagpala sa atin. Ang daming tinawag, mga minamahal, na ngayon wala na sila sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sila'y natakot na magpatuloy na maglingkod sa mahal na Panginoon. Natakot sila, iniisip nila siguro, maubos ang pera nila pag sila'y magbigay ng magbigay sa gawain ng Panginoon. Hindi nila alam, ito yung paraan para lalo tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung mga matatapang na Kristiyano, talagang lumalabang pikit mata, nasusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, walang-wala na, pero ibibigay ko ito sa gawain mo. Mahal na Panginoon, saktong-sakto lang, pabawasan ko to, ibibigay ko to para sa church anniversary. Mahal na Panginoon, gagawa ko ng paraan, basta gagawa ko, ibibigay ko sa gawain mo. Matapang. Matapang, mga minamahal. Hindi takot na gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ganon ang ginawa nung una at ikalawa. Ipinagtrabaho nila. Hindi sila natakot kung anong kahihinatnan. Bahala na, basta ipagtatrabaho namin ito. Ano ang nangyari? Lalong nagbunga, lalong pinagpala, dahil matapang nilang sinunod ang kalooban ng ating Panginoon. Ganun tayo sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Matapang tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Wala tayong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta sa puso natin, susunod tayo sa mahal na Panginoon. Gagawin natin ang tungkulin natin sa mahal na Panginoon. Ang ating mga obligasyon, gagawin natin sa mahal na Panginoon. Sabihin na ng iba kung anong gusto nilang sabihin. Basta tayo magpatuloy sa katotohanan. Amen? Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos.
ang ginawa ng Panginoon. Isa na nga lang yung nasa kanya, kinuha pa. Tanggalin nyo, kuhanin nyo yan. Walang kwenta, walang silbing alipin. Alisin nyo sa kanya, ibigay nyo yan doon sa merong 10. No? Yung 5, ang dami, 5 yung pagpapala sa kanya. Tapos nadagdagan pa ng 5, 10 na. Anong ginawa ng Panginoon? Doon sa binigyan ng isa, tamad, duwag, ayaw ipagtrabaho ang kanyang kaligtasan, inalis yung pagpapalang meron sa kanya. Kaya minsan, yan ang dahilan. Nawawala ang pagpapala dahil hindi natin ipinagtatrabaho. Hindi natin pinagsusumikapang gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang ginagawa ng ating mahal na Panginoon, yung mga marami ng pagpapala. Dahil sila'y sumusunod, sila'y matapat, lalong dumadami ang pagpapala nila. Yun ang ginawa ng Panginoon eh. Inalis yung isa-isa na tamad, walang kwenta at ayaw ipagtrabaho, tinanggal yung pera, yung pagpapalang meron siya at idinagdag pa doon sa mas marami. Marami na nga ang kanya, dinagdagan pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi mga minamahal ng 29, sapagat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati pa ng nasa kanya, ay aalisin sa kanya. Yun ang nangyari dito sa taong ito. Isa na nga ang ibinigay, hindi pa pinagsumikapan. Kung ang pagpapalang meron tayo mga kapatid, ay maliit pa lang, ipagtrabaho mo yan. Amen? Tingnan niyo yung iba mga binigyan ng isang talento, nagsikap. Dati, gitara lang ang alam. Ngayon, pati keyboard alam na. Dati, 2 lang ang alam. Ngayon, pati drums alam na. Binigyan pa ng mahal na Panginoon ng talento sa pag-awit. Kasi masipag sa magpuri sa mahal na Panginoon. Pinagbubungan niya. Pinagtatrabaho niya. Yung talentong binigay sa kanya ng mahal na Panginoon, pinagyayaman niya. Para ding preacher. Kailangan, preacher ka, manalangin. Dagdagan ng panalangin. Sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Umiyak sa mahal na Panginoon. Paano ka mangaral kung di mo naman ginagawa? Amen? So ganun ang bawat isa sa atin mga minamahal. Yung meron tayo na ibinigay ng mahal na Panginoon, yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, paggamanin natin yan. Kung saan ka ginagamit ng mahal na Panginoon, yun ang doon ka ginagamit. Hindi ka marunong umawit, pero marunong ka naman mag-share. Wala kang magandang boses, pero sa instrument ka. Sa pagsa-set up ka. Sa pagbibigay ka dahil hindi ka talaga pwede sa choir. Sabi nung iba, di pwede. Pilipit ang boses ko eh. Yung gitara kanan, yung boses ko kaliwa. Hindi pwede. Pero pinagpapala ka sa material na bagay, dyan. Ipagamit mo yan. Amen? Kung anong merong talento na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, pagyamanin natin yan. Ipagtrabaho natin yan. Matutuwa ang mahal na Panginoon. Daragdagan yan ang mahal na Panginoon. Amen? Parang yung mga ninuno nung araw. 2 anak, magiging 3. 3, maging 4. Ang dami, lalong pinagbubunga, dinaragdagan. Ay ba'y umabot na ng 200. Sa panahon natin ngayon, hindi na pwede yun. Amen? Huwag dagdagan ng dagdagan. Ang dagdagan po natin ay ang pagsunod natin sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Sabi ng ating nabasa, with fear and trembling. Grabing pagsunod. Grabing pagpapahalaga. Ayaw natin mga minamahal na maiistorbo tayo sa pagsamba. Ayaw natin maistorbo tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa pagbabasa ng Biblia, ayaw natin na maistorbo tayo kapag nagko-concentrate na tayo sa pagpupuri sa mahal na Panginoon.
Grabing pagpapahalaga. Amen? Ayaw natin na a-absent tayo hanggat kaya, hanggat may panahon, may pagkakataon, kadalo tayo mga minamahal. Ayaw natin na makakadlangan ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun yung sinasabi, with fear and trembling, may takot at panginginig. Napakahalaga sa atin ang kaligtasan. Amen? Napakahalaga sa atin ang mga talentong binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kakayanan na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Naalala ko, Sister Daisy, mga minamahal, last 2 years, di ba, pinatutuo ko na rin po sa inyo. Sister Daisy, Brother Bert, mga minamahal, ang kanilang talent na binigay ng Diyos ay ang paghayo, ang pagsishare sa mga kapwa, ang pag-aakay ng kaluluwa para dalhin sa paanan ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga kapatid, napakarami nilang bunga. 1,000 ang bunga nila, mga kaluluwa. Dahil yun ang kanilang araw-araw na ginagawa. Humahayo sila. Pag-araw ng gawain, kasama yung kanilang mga nahayuan, dinadala nila sa bahay-sambahan. Hanggang pag natuto na, nagpatuloy na, iwanan na nila yun. Dahil sila'y kusanang nagtatrabaho ng kanilang kaligtasan, maghahanap uli sila ng kanilang masisiran. Pero alam nyo mga kapatid, mayamang-mayaman sila sa bunga. Pero ang buhay nila nasa kahirapan. Sila'y napatira sa isang lugar, mga minamahal, parte ng, di ako nagkakamali, ay Laguna. Hindi, yung isa, kalimutan ko. Pumupunta sila sa gawain, tinatansya niya yung, binibilang niya yung oras na yung darating sila sa gawain. Kasi 4 na oras nilalakad niya lang nilang mag-asawa. May dala na silang plais, maliit na martilyo at mga syutaks. Dahil yung kanyang sapatos, minsan pagdating sa bahay, sa sambahan, sa gawain, tabingi na. Kung minsan, habang naglalakad, dahil hindi na pantay, ang gagawin, bupukpukin na nila yung, tatanggalin na yung takong para pantay na. Pagdating sa gawain, saka ikakabit uli yung takong ng kanyang sapatos. Ganun. Tapos pag uwi, maglalakad na naman, ganun na naman, 4 na oras na naman. Walang kinain. Dahil hindi nila ugali ang manghingi sa kapwa. Humihingi sila sa mahal na Panginoon. Umaasa sila sa ating mabait na Diyos. So ipinaranas sa kanila ng mahal na Panginoon. Pero hindi sila nagmurmur sa mahal na Panginoon. Hindi 1 taon lamang na ginawa nila ang paghayo, ang pangangalap ng kaluluwa. Hindi 1 taon lang. Mahabang taon ang kanilang paglilingkod, yun ang kanilang buhay. Natutulog sila sa bangketa, sa gilid ng kalsada. Yung kanilang anak na si Daniel, mga minamahal, pag natutulog dahil wala talagang maayos na tulugan, yung kalahating katawan nasa higaan, yung paa, yung kalahati, may tali nakabitin para hindi malaglag. Dahil kalahati lang ng katawan yung nakahiga. Walang mahigaan, sa gilid lang ng kalsada. Hanggang sa sila nga po'y napadpad sa isang lugar na parang bukid ang dadaanan, mga minamahal. Nandun sila sa maliit na kubo. Walang kapitbahay. Walang kuryente. Pag sila'y nakaranas na ng gutom, mga kapatid, wala talagang makain. Bumibilang ng mahabang araw, yung ating kapatid hindi nakakatikim ng kanin. Kaya sabik na sabik siya sa kanin. Ang gagawin niya, sasabihin ni Brother Bert, sweetheart, alam niyo mga minamahal, kahit grabing trials, napaka-sweet nila sa isa't isa.
silang mag-asawa. Walang makain. Naglalakad. Halos talagang walang makain, mga minamahal. Yung sinasabing walang makain, isipin mo ilang araw sila, hindi nakakatikim ng kanin. Sweetheart, yun ang tawagan nila. Bago magising si Sister Daisy, lahat na prepare na nung asawa niya. Nakapaglaban na. Kung sila may magluto, sabihin ni Brother Bert, sweetheart, itong talbos ng damo na nadadaanan natin, ngangatain ko ha. Ngangatain ko. Lulunukin ko. Pag ako'y sinama, ilehans mo ko. Kasi baka yung makain niyang talbos ng damo, buti sana kung talbos ng kamote. Talbos ng damo. Damo talaga, hindi niya nga alam kung anong damo eh. Kakainin ko to, ngangatain ko to. Pag ako'y sinama, ilehans mo ko. So pagka nginataan na ni Brother Bert, wala naman nangyari sa kanya, yun. Kukuha sila ng dahon ng talbos ng damo. Ang problema, wala naman silang posporo para magluto. Imagine ninyo, ganun kahirap ang buhay nila. Pero ang dami nilang bunga sa mahal na Panginoon. Ang dami nilang bunga na inaakay, dinadala sa paanan ng mahal na Panginoon. Ilang taon yun, ganun mga minamahal. Alam nyo, nung manganak siya, walang magpaanak. Sabi ni Brother Bert, mahal na Panginoon, sundalo ang tinapos ko, sundalo ako. Hindi naman ako kamadrono. Paano to manganganak ang misis ko? Walang ibang nagpaanak, siya nagpaanak. Walang magpuputol ng pusod ng bata. Hindi niya alam. Alam niyo ang ginawa ng Diyos? Yung iyak ng bata, umalingaw-ngaw sa kabundukan. Nakarating doon sa barbero na dinadaanan nila, papasok ng kabundukan. Naririnig ng barbero, yung iyak ng bata, ang layo-layo. Nakakarinig siya ng alingaw-ngaw, iyak ng sanggol. Sabi niya, naku, yung mga praise the Lord, hallelujah na dumadaan pala dito. Yung mga taong nabubuhay, hindi kumakain, sabi ng barbero. Pinuntahan niya. May dala siyang gunting dahil barbero eh. Siya yung nagputol ng pusod ng bata. Ang problema mga minamahal, siyempre, kung nanganak ang sister, kailangan mong kumain. Meron kang mahigop na sabaw, wala kang pagkain eh. Nanalangin siya. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng aming kagalang-galang na mahal na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, magpadala ka, mahal na Panginoon, ng pagkain ng aking mahal na asawa. Mga minamahal, nagpadala talaga ang mahal na Panginoon. Ang ginamit yun din, mga minamahal, yung barbero. Hindi sa mapalagay, kinakausap siya ng mahal na Panginoon. So nagdala siya. Sa madalit sabi, mga minamahal, nakasurvive sila sa ganung paraan. Napakahirap na sitwasyon. Pero sila'y nagpatuloy, hindi sila tumigil. Pinagtrabaho nila ang kanilang tungkulin, ang kanilang kaligtasan. Hanggang sa dumating ang time, sila'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, sa araw ng gawain, minsan 3 beses, si Ate Daisy nagpapalit ng damit. Ang gaganda. Sapatos, 3 beses sa isang gawain nagpapalit siya ng sapatos. Bigay ng kanilang mga bunga. Ang kanilang tirahan, mga minamahal, walang bayad. Mga minamahal, siya pa ang nagbibigay minsan ng mga pagpapala sa mga outstation kapag may krusada. Pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nalugod ang Diyos sa dami ng kaluluwang inilapit nila sa mahal na Panginoon. Dahil sila hindi napagod. Hindi sila natinag. Napakahalaga sa kanila ng tungkuling binigay sa kanila ng mahal na Panginoon. Yun ang kaligtasan nila. Ipinagtrabaho nila ang kanilang kaligtasan. Kaya nung namatay si Brother Bert, mga minamahal,
Ikinakadena ni Ate Daisy yung pintuan ng purinarya. Ilalak niya yun. Iiwanan niya mag-isa. Nagagalit yung mga worker, ibang kapatiran ng kamag-anak nagagalit. Bakit iiwanan mo yung asawa mo nag-iisa? Bahala sa dyan. Basta sasamba ako. Babalik naman ako, nandyan pa rin yan. Alam niyo mga minamahal, dumadalo si Ate Daisy, iiwanan yung kanyang asawa sa purinarya, mag-isa lang. Walang bantay. Sa kaalaman ng tao, question ito. Pero sa mahal na Panginoon, kalugod-lugod ang kanyang ginagawa. Alam niyo mga kapatid, si Brother Bert, nakaburol, nakikita ng kapatiran na sa crowd. Yung kapatiran nagpapatotoo na sa harap si Brother Bert. Nagtataka sila doon, bakit si Brother Bert nandito sa unahan? Nagpupuri sa mahal na Panginoon. Samantalang iniwan doon sa purinarya, ikinadena yung pintuan. No? Yung anghel ng mahal na Panginoon. Nagaan yung itsura ni Brother Bert, tumadalo sa gawain. Napakahalaga pala ng pag-attend sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya nung lumipas na ang mga araw, wala na nailibing na. Alam niyo mga kapatid, si Brother Bert kumakatok sa pintuan ng mga bunga nila. Yung mga bunga nila ng lamig ng lupaypay. Pakatok si Brother Bert, papapasukin ang kanilang mga bunga. Hindi alam nung bunga, si Brother Bert nakalibing na. Kausap nila, pinapalo up sila. So napakahalaga ng kanilang tungkulin. Hindi nakalimutan ng mahal na Panginoon. Kaya ang mahal na pinagpadala pa ng anghel, gantimpala mga minamahal, bunga ng kanilang katapatan, bunga ng kanilang pagsasakripisyo. Napakahalaga pala sa paningin ng Diyos ang mga kaluluwa, ang bunga natin sa mahal na Panginoon. Ang mag-akay tayo ng kaluluwa, ipagtrabaho ang kaligtasan. Amen? Nung malaman nila, sino yung dumalaw sa amin? Ang linaw-linaw, si Kuya Bert yun eh. Pero 2 linggo nang nakalibing. Anghel ng mahal na Panginoon. Bilang kagantihan mga minamahal, gantimpala mga minamahal, alang-alang sa mga bunga, sa mga kaluluwa. Ganun pala. Kapag ipinagtrabaho natin ang ating kaligtasan, mga minamahal, mga pagpapalang hindi mo inaasahan, ibibigayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, sige lang, magpatuloy tayo. Amen? Magsakripisyo tayo. Hindi naman tayo katulad ni Brother Bert at Sister Daisy na walang makain. Amen? Amen? Pag nasa gawain sila, mga minamahal, kinakalimutan nila yung 4 na oras na paglalakbay. Kinakalimutan nila yung pagkalam ng kanilang tiyan, ng kanilang sikmura. Pag nasa gawain ang alam nila, maglingkod, magpuri, sumamba sa mahal na Panginoon. Hindi nila iniisip, mga minamahal, after ng gawain, walang kinain, maglalakad na naman sila ng 4 na oras pabalik sa kanilang lugar. Pagdating sa tahanan, wala pa rin pagkain. Sisikat ang araw sa umaga, wala pa rin pagkain. Maglalakad na naman sila, hahayo na naman sila, mangangalap ng kaluluwa, magdadala ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Minsan, merong dumating, mga minamahal, nagbigay sa kanila ng 1 kilong bigas, mga minamahal. Grabing tuwa ni Ate Daisy sapagkat makakatikim na sila ng kanin. Nung ito isasaing na ni Brother Bert, merong kumakatok, mga minamahal, na walang-wala talaga. Alam niyo mga kapatid, sabi ni Ate Daisy, huwag mong ibibigay ang bigas niyan. Dahil ilang linggo na ngang hindi nakatikim ng kanin, ibinigay pa rin ni Brother Bert, mga minamahal. Grabe. Grabe yung kanilang pag-ibig, pagpapahalaga sa katotohanan, sa kaligtasan. Ang sabi niya ni Brother Bert, tayo, binago na tayo ng mahal na Panginoon, hindi tayo gagawa ng masama kahit wala tayong makain. Pero yung mga tao na yan, pag yan nagugutom, gagawa yan ng masama. Ang ibig sabihin, tayong mga Kristiyano pala, tayo na po na pinagpala ng mahal na Panginoon. Ang pagtatrabaho ng ating kaligtasan ay ang pananatili at paninindigan sa pagtupad at pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Matuwid sa paningin ng Diyos ang ating gagawin. Amen? Nakakalugod sa ating mabait na Diyos ang ating ipagpapatuloy na gagawin.
Yan ang pagtatrabaho ng ating kaligtasan. Pamumuhay bilang totoong Kristiyano. Amen? Awitan natin ang mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating mabait na Diyos. Bulay-bulayin natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon habang tayo nagpupuri. Natuto na tayo. Tinuruan tayo na manalangin. Tinuruan tayong magpuri. Tinuruan tayo manampalataya sa mahal na Panginoon. Tinuruan na tayo ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Kung paano tayo magpapatuloy at maninindigan sa ating pananampalataya. Kung paano natin lalakaran ng katuwiran at ipaglalaban ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ipagtatrabaho sa gitna man ng kahirapan. Kahit wala silang makain, naglalakad lamang. Patuloy sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Tayo'y pinagpala na ng ating mahal na Panginoon. Nakalampas na tayo sa kahirapan yan. Mga ginagamit ng mahal na Panginoon, mga manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Pinagdaanan na natin ang grabing kahirapan. Ngayon tayo nasa pagpapala na. Ang mga kapatiran natin pinagpala na. Buong mundo, mga minamahal. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pinagpala na ang mga taga-Jesus Pinagdasay. Pagpapatuloy na lamang, papahalagahan ang ating paglilingkod, ang ating mga tungkulin, paglalaban. Ipagpapatuloy. And take my God to sacrifice. It will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Tayo naturuan, naturuan tayo. Paano natin paglingkuran ang mahal na Panginoon? Kung tayo'y may pangangailangan, naturuan tayo kung paano natin ilalapit sa ating mabait na Diyos. Paano natin kakausapin ang mahal na Panginoon? Sa oras ng pagsamba, itinuro na sa atin kung paano nagiging kalugod-lugod, malugod sa atin ang ating mabait. Paano natin titindigan ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon? Whatever He requires, Kahit may kahirapan, kahit may kabagabagan, kahit may pag-aalala, minsan may takot, lalo tayong lumapit sa mahal na Panginoon. Lalo natin pagsumikapan na maging malapit sa ating mabait na Diyos. Paglingkuran ng mahal na Panginoon. Hindi natin alam kung paano yung pagtrabaho ang kaligtasan, dahil ang kaligtasan hindi natin alam. Pero lahat ibinigay na ng mahal na Panginoon. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Ngayon, ginagamit pa tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang gawain.
Ngayon alam na natin, mga minamahal, kung paano tumawag sa mahal na Panginoon. Alam na natin, mga minamahal, pagtaas na naman. Kausapin natin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Ibinigay na sa atin ang kaalaman, ibinigay na sa atin ang karunungan. Paano ka lalapit sa mahal na Panginoon? Paano mo sasabihin sa mahal na Panginoon? Paano tayo mananalangin sa Diyos? Paano mo itataas ang iyong kamay na nanulugod ang mahal na Panginoon? Itinuro na sa atin lahat, mga minamahal, ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Gagawin na lamang at ipagpapatuloy natin, mga kapatid. Ibinigay na rin ang mahal na Panginoon ng mga pagpapala sa atin. Kaya tayo narito, nakakapagpatuloy, ginagamit ng mahal na Panginoon. Ipagpapatuloy na lamang natin, mga minamahal. Manalangin tayo sa ating mabait na Diyos. Dakila naming Ama, aming pinakamamahal na Panginoon. Nakaulat ang aming mga kamay. Na noon, hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin. Hindi namin alam kung paano kapag lingkuran, paano tatawag sa iyo. Ngunit kami narito ngayon. Naturuan kung paano kami maglingkod sa iyo sa katotohanan. Kaya't pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak sa oras na ito. Abutin mo, mahal na Panginoon, sa iyong malang kaparaanan. Bigyan mo ng kasagutan. Ito ang aming samot talangin sa prayer ng aming malabastor. In Jesus' name. I-cast out natin ang kabigatan. I-cast out natin ang mga suliranin, problema, karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin lahat ng uring karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Lumayas, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. In Jesus' name. Doubts and unbelief cast out in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po minamali tumalo ng 3 beses galing sa puso. Minamahal. Shout. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Lahat